Hindi ko alam na ang mahina kong nanay noong bata pa siya, ay isang tulisan na may dalang espada, noong nakaraang buhay. Kapag tinatawag akong bastardo sumisigaw ako, at sumusubsob sa mga bisig ni nanay nagtatanong kung bakit wala akong tatay. Si nanay ay tahimik lang na may luha sa mata, isang tindera lang siya ng tokwa malamya, at hindi marunong pumatay ng manok. Pero ngayong nabuhay akong muli, alam ko na huminto si nanay sa pagiging tulisan para sa isang iskolar. Pero itinapon siya nang makapasa ito sa pagsusulit. Sa pagkakataong ito, dapat kong pigilan si nanay na umalis sa buhay tulisan. Huwag kang magpakasal sa iskolar. Huwag kang maging tindera ng tokwa. Nang magising ako nasa isang baku-bakong daan ako, masakit sa aking maliliit na paa. Isang itim na kabayo ang tumakbo papalapit. Ang nakapulang, damit na ate sa kabayo ay napakagaling. Bitbit niya ang isang makintab na mahabang espada. Nakataas ang kanyang kilay. Saan ka galing na bata at haharang-harang ka sa daan ko? Tumingin ako sa babaeng ito na maliwanag at masigla. At biglang namula ang aking mga mata. Ang ganda pala ni nanay noong bata pa siya. Ibang-iba siya sa kanyang anyo na nakayuko sa tindahan ng tokwa noong huli. Umalakpak ako at lumuhod. Ang aking maiikling binti ay mahina. Pakiusap, tanggapin ninyo ako, punong tulisan. Nagulat si nanay, kumurap-kurap ang kanyang mga mata. Parang gusto tumawa, pero napigilan. Bumaba siya sa kabayo, lumuhod at hinawakan ang aking baba gamit ang kanyang daliri. Naamoy ko ang pamilyar na amoy niya. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Pumikit si nanay at tiningnan ako. Ang ganda-ganda ng bata. Bata ka pa! Bakit gusto mong maging tulisan? Tumingin ako sa kanyang mukha at bumagsak ang luha ko tulad ng putol na pisi ng kwintas. Tumulo-tulo sa kanyang kamay. Lalong nag-alala si nanay. Biglang naging matigas ang kanyang tono. Bakit ka umiiyak? Hindi kita sinaktan. Nakakainis ang mga iyakin. Agad akong nagpunas ng mukha gamit ang aking manggas. Naalala ko ang kuwentong binuo ko tungkol sa aking kalagayan. Bulong-bulong kong sinabi, wala na akong mapuntahan. Patay na ang aking mga magulang. Ibebenta ako ng aking mga tiyo sa bahay aliwan. Tumakas ako ng todo. Tumahimik si nanay ng ilang segundo. Bigla siyang napangiti, isang malakas na pagwagayway ng kamay. Sige, manatili ka na. Hindi ka namin pababayaan sa Blue Dragon Fort. Naglakad siya ng 2 hakbang, tapos lumingon at tiningnan ako ng masama. Mabangis niyang sinabi, pero huwag kang umasa na aalagaan kita. Dito, magpakatatag ka. O kaya, pabayaan mo na lang akong kainin ka hanggang buto. Naiintindihan mo ba? Tumango ako ng mariin, parang manok na tumutuka ng butil. Simula ngayon magiging anino na ako ni nanay. Pagbalik sa Blue Dragon Fort, umupo si nanay sa malaking upuang balat ng tigre. Inangat ang paa at inuga-uga, kinuha niya ang isang banga ng alak at ininom ng sunod-sunod. Tumulo ang alak mula sa kanyang baba hanggang sa kanyang damit. Pinunasan ni nanay ang kanyang bibig at hinagis ang banga sa sahig ng may ingay. Ang sarap! Nakasiksik ako sa poste sa sulok, nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Ang galing-galing ni nanay uminom! Puno ng sigla ang kanyang buong katawan. Naalala ko noong nakaraang buhay. Si nanay sa tindahan ng tokwa ay ginugulo ng lasenggo at nakayuko lang siya hindi makahinga. Nang malalim at naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Ang ganda ngayon ni nanay, napaka-dignified, walang mang-aapi sa kanya. Uy, ikaw! Hindi ko alam kung kailan si nanay lumapit sa harapan ko, yumuko at inilapit ang mukha sa akin. Ang amoy ng alak sa kanya, halong pabango, dumapo sa akin. Namumula ang mukha ko. Hilo, anong pangalan mo? Ilang taon ka na, Su Xiaotang? 6 na taon. Nagtaas ng kilay si nanay, parang nagulat, kasing apelyido ko. Sige, simula ngayon, sumama ka na sa akin. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang buhok ko. Medyo malakas ang pagkakahaplos, pero naramdaman ko ang saya. Tumingin ako kay nanay na nakaangat ang ulo. Sa isip ko, sinabi ko kay nanay, sa buhay na ito sisiguraduhin kong laging masaya ka. Walang hanggan, hindi ka na magiging mahina na inaapi. Ilang araw lang ang lumipas. Binalibagan ako ni nanay ng maliit na patalim. Malamig ang talim. 2 kamay ko lang halos makahawak. Sumakay si nanay sa kabayo. Inabot at inihila ako sa harapan niya. Nakaupo, unang beses ko sumakay ng kabayo. Ang taas, ang taas. Ang hangin ay humahampas sa aking buhok. Mahigpit kong hinawakan ang laylayan ng damit ni nanay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tumatakbo ng mabilis ang kabayo sa daan sa tabi ng bangin. Sa ilalim ay madilim na bangin, na daang-daang talampakan. Natakot ako, parang lilipad ang kaluluwa ko. Yumakap ako ng mahigpit sa baywang ni nanay. Nanginginig ang boses ko. Hindi na maayos. Lumingon si nanay at ngumiti. Ang buhok niya, tinatangay ng hangin, dumapo sa mukha ko. Natakot? Umiling ako na nangangagat ng ngipin. Maputla ang munting mukha. Nanginginig ang boses. Takot. Hahaha. Lalo siyang tumawa. Matapang ka pa? Mamaya baka umihi ka sa pantalon. Pumutok ang pisngi ko. Sa loob, hindi ako pumayag pero napilitan akong aminin. Talagang napakataas. Nakakatakot talaga. Ang target natin ay isang grupo ng mga mangangalakal sa paanan ng bundok. Si Tio Tianyu ay nakaposisyon na kasama ang mga tauhan. Pabulong siyang nag-ulat. Kapitan, ito ay mga kalakal ng bayaw ng alkalde. Maraming pera ito. Iyon ang unang beses na nakita kong kumilos si nanay. Ang pulang damit ay kumakaway sa gitna ng mga tao. Isang kidlat ng patalim
may tao na napasigaw at bumagsak, mabilis at malinis, hindi man lang kumura, natigilan ako sa nakita. Muntik nang mahulog ang maliit kong patalim. Nang bumagsak ang huling tao, inalis ni nanay ang dugo sa patalim. Lumingon at tumingin sa akin. Natutunan mo ba? Maputla ang mukha ko. Nanginginig ang kamay at paa. Hindi na makapagsalita. Lumapit si nanay. Marahan siyang pumalakpak sa likod ng ulo ko. Ganyan ka ba katakot? Okay lang. Ang mga ito ay mga korap na opisyal na sumisipsip ng dugo ng mga tao. Hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Wala. Gusto kong magpaliwanag. Pero nang magsalita ako, napagtanto ko, nanginginig ang kamay ko, na parang binabayo. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Ang mainit na palad ay nagpakalma sa akin. Biglang nakahanap si Tio Tinio ng isang ledger. Binalikan ni nanay ang mga pahina. Ngumiti. 3,000 pirasong pila. 50 rolyo ng seda. Ang alkalde ay talagang magaling mangurakot. Lumingon siya kay Tio Tinio at sinabi, gaya ng dati. 30% sa imbakan, 70% ipamahagi bukas sa mga baryo, lalo na sa bayan ng Liu, bigyan ng mas marami. Nagdusa sila sa tagtuyot ngayong taon. Tiningnan ko ang mga mata ni nanay. Sa isip ko, sinabi ko kay nanay, mabait ka pa rin, sa buhay na ito, hindi ko hahayaang maulit ang dati. Lumipas ang mga araw. Sa Blue Dragon Fort, kumain ako ng mabuti, at nakatulog, ng mahimbing. Lumiit ang mukha ko, naging mas bilog, pero hindi nagtagal ang saya. Ang nakakainis na Guhanjo, sa wakas ay lumitaw na. Noong araw na iyon, bumaba si inay sa bundok para gawin ang kanyang mga gawain. Sinabi niya na nakakita siya ng isang iskolar sa bayan. Binigyan niya siya ng isang kopya ng Chusi. Ang iskolar ay magalang at banayad. Mabagal at mahinahon ang pagsasalita. Napakasarap pakinggan. Naging alerto agad ako nang marinig iyon. Pamilyar na pamilyar ako sa pangalang Gu Hanzo. Sa nakaraang buhay, ang taong ito, ang dahilan kung bakit namatay si inay sa lansangan. Hinila ko ang laylayan ng damit ni inay. Inangat ang munti kong mukha, dilat na dilat ang mga mata, at tinanong kung ano ang itsura ng iskolar. Nag-isip si inay, mukhang medyo guwapo, mabagal magsalita, medyo mahiyain. Ngumuso ako. Sa isip ko, pinupuna ko ang pagiging guwapo, mahiyain. Ang mga manloloko ay ganito magpanggap. Hindi inaasahan, pagkaraan ng 3 araw, dumating si Guhanjo sa aming kuta. Nakatayo siya sa pintuan ng kuta, nakasuot ng nakakainis na asul na damit, at may bitbit na supot ng tela. Sabi niya pumunta siya sa bundok para maghanap ng tahimik na lugar. Bumaba si inay para salubungin siya. Namula ang mukha ko sa galit. Nagtago ako sa likod ng mga tao, nagkuyom ng maliit na kamao, punong kuta. Talagang nagustuhan niya ang mestisong iyon. Hindi naman siguro ang payat ng iskolar na iyan. Parang tambo, makakapatay ako ng 3 tulad niya sa isang suntok. Hindi siya bagay sa punong kuta. Pero hindi mo ba nakita kanina? Ngumiti si punong kuta sa kanya. Ang ating punong kuta, kailan ba siya ngumiti sa isang lalaki? Nagbulungan ang mga tiyuhin sa tabi. Ang bawat salita, parang malalaking bato na tumatama sa puso ko. Kumagat ako ng mahigpit sa ibabang labi ko. Tiningnan ko si Guhanjo, na nagpapanggap na magalang na yumukod kay inay. Ang boses niya ay banayad, parang tutulo ang tubig. Hongying, binibini, pasensya na sa abala. Walang problema. Ang tono ni inay ay mas malambot kaysa dati. Umihit siya, at inakay siya paakyat ng bundok. Simple lang ang mga kagamitan sa bundok. Ginoong Gu, huwag kang magdamdam. Ngumiti si Guhanjo at tumango. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa kuta. May nakatagong pagmamasid sa kanyang mga mata. Napansin ko iyon. Hindi siya pumunta para mag-aral. Pumunta siya para manguha ng impormasyon. Ganyan siya noon. Unti-unti, pinaniwala niya si inay. Sa huli, nasira ang kuta. Namatay si inay. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako palabas mula sa likod ng mga tao. Hinarang ko si inay. Pumwesto sa harap niya. Inangat ko ang mukha ko at tinitigan si Guhanjo. Malinaw ang boses ko, pero may puot. Ginoong Gu, mahangin sa bundok. Baka nilalamig ka. Mas mabuti pang bumaba ka na. Ang ngiti ni Guhanjo biglang nanigas. Isang pagkairita ang kumislap sa kanyang mga mata. Xiaotang, wag kang walang galang. Hindi ako umalis sa pwesto ko. Matalim kong tiningnan si Guhanjo. Diretso kong sinabi ang aking mga alalahanin. Kahit masakit ang sinabi, wala akong pakialam. Sinasabi ko lang ang totoo. Ginoong Gu, mag-e-exam ka para sa palasyo. Bakit laging pumupunta ang isang iskolar sa pugad ng mga tulisan? Kung kumalat iyan, masisira ang pangalan mo. Baka maapektuhan ang iyong pagsusulit. Hindi namin kayang panagutan iyan ng Blue Dragon Fort. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Guhanjo nang paulit-ulit. Humigpit ang kanyang mga daliri na may hawak na supot. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang maamong anyo. Yumuko siya kay nanay at nagbow. Tama ang sinabi ng nakababatang kapatid na babae. Ako'y naging bastos. Hindi dapat ako basta-basta umakyat. At ginulo siya. Tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, may bahid ng malamig na damdamin
na halos hindi halata. Binibining Hong Ying, alis na ako. Nakita kong nagmulat si nanay ng bibig niya. May pag-aatubili sa kanyang mga mata. Parang gusto niyang manatili siya. Ngunit sa huli ay naging, susundan kita na lamang. Tumayo ako sa aking kinatatayuan. Pinapanood ko sila. Ang kanilang mga anino na sunod-sunod na bumababa ng bundok, ang pulang damit ni nanay at ang berdeng bundok ni Gu Hanzhou. Nagkatabi, nakakasakit ng mata. Si Gu Hanzhou ay dumarating ng mas madalas. Parang langaw na hindi maalis. Tuwing umakyat siya, may dala siyang maliliit na bagay. Isang supot ng matatamis na osmanthus candy. Dalawang brush na makinis ang hawakan. O kaya ilang piraso ng malambot na kakanin na binibili sa tindahan ng pastry sa bayan. Ang mga ito ay hindi nagkakahalaga ng marami. Ngunit sa paningin ni nanay, tila nagtataglay ng taos-pusong sinseridad. Lagi niyang tinatanggap ng may ngiti. Minsan ay binubuksan niya ang osmanthus candy. Binibigyan ako ng isa. Hinahaplos ang aking buhok at sinabing, "Mabait si Xiaotang. Kumakain ako ng candy, hawak ko sa bibig. Ngunit ang aking puso ay mapait. Nanay, sa iyong nakaraang buhay ay nadaya ng maliliit na pabor na ito. Naloko, bakit hindi ka natututo sa iyong karanasan? Madalas silang magkita at mag-usap sa gilid ng bangin. Dala ng hangin ang kanilang mga boses patungo sa akin. Malambot, nagsasalita sila ng halos kalahating araw. Nakahiga ako sa likod ng isang bato na hindi kalayuan. Pinapanood ko si nanay. Ang dumaraming malumanay ng ngiti sa kanyang mukha. Ang aking puso ay tila pinipiga sa sakit. Ate Hong Ying, hinahanap ka ng pangalawang pinuno. May kagyat na bagay. Sabi may balita tungkol sa mga sundalo. Ate Hong Ying, hindi maganda. Mukhang nasusunog ang bodega. Ang mga kapatid ay abala. Ate Hong Ying, bumalik ka na. Pumapaligid ang mga sundalo mula sa paanan ng bundok. Ang mga kasinungalingan ay nagiging mas mahina. Kahit ako mismo ay nararamdaman na pili. Noong una, sumunod si nanay sa akin. Kapag paulit-ulit akong bumalik, ang pagkainip sa kanyang mga mata ay lalong lumalalim. Sa wakas, nang muli akong nagsinungaling na nasugatan si Tio Tianyu, si nanay ay tuluyang sumabog. Noong araw na iyon, bumalik si nanay mula sa bangin. Ang kanyang mukha ay napakadilim, nakakatakot. Bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Kinaladkad ako papasok sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng malakas. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa aking buong pangalan. Ang kanyang tono ay puno ng pigil na galit. Su Xiaotang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Masakit ang aking pulso dahil sa pagkakahawak niya. Pero nagpakatapang na ako. Itinaas ko ang aking ulo at direktang tumingin sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay may kasamang iyak, ngunit napakatatag. Gusto kong magising ka. Si Gu Hanzhou ay hindi talaga mabuting tao. Niloloko ka lang niya. Napangisi si nanay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Siya ay isang scholar na may magandang kinabukasan. Hindi niya pinili ang tamang landas ng pagsusulit. Niloloko ako. Isang babaeng tulisan. Sabihin mo sa akin, ano ang kanyang pakay? Bigla akong napahinto. Tama, ano nga ba ang kanyang pakay? Noong nakaraang buhay, alam ko lang na siya ay hindi tapat. Ngunit hindi ko kailanman inalam ang dahilan. Iminulat ko ang aking bibig. Wala akong masabi kahit isang salita. Tanging nakatitig ako sa kanya ng walang imi. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Pabalik-balik, hindi makatulog. Puno ang aking isip ng tanong ni nanay. Ano ba talaga ang gusto ni Gu Hanzhou? Para sa pera? Maraming pilak ang Qinglong. Ngunit kumpara sa karangalan sa eksamen, wala iyon. Magdamag akong nag-isip, lalo lang lumabo. Kinaumagahan, madaling araw pa lang, palihim akong bumaba ng bundok. Naalala ko sinabi ni Gu Hanzhou, nakatira raw siya sa Lijiazhuang, umupa ng isang maliit na kubo. Sumunod ako sa daan papunta sa nayon, sumilip ako sa likod ng kubo. Tumingin ako sa butas ng dingding. Nakatalikod sa akin si Gu Hanzhou. Yumuko siya at kinuha isang kahon na may kandado mula sa ilalim ng higaan. Binuksan niya ang kandado at puno ng mga sulat ang kahon. Kinuha niya ang pinakataas. Binuksan ng maingat, inilapit sa mata, at paulit-ulit na binasa. May ngiting pagmamalaki sa kanyang mukha. Pinigil ko ang hininga ko, pinilit kong sumilip sa loob. Nakita ko lang ang simula ng sulat. Hanzhou, anak ko, kailangan mong makuha ang tiwala ng pinuno ng mga bandido. Alamin ang pinagkukunan ng kayamanan ng Qinglong. Nagpadala na ang imperyo ng hukbo para supilin ang mga bandido. Kung makakatulong ka mula sa loob, malaking tagumpay iyon. Gagawin ng iyong ama ang lahat para sa iyong kinabukasan. Natatakpan ng kanyang kamay ang mga sumunod na salita. Hindi ko na mabasa, pero ang mga salitang iyon parang kulog. Pumutok sa isip ko. Gu Hanzhou, hindi siya isang estudyanteng nag-eksamen. Espiya siya ng imperyo. Parang kulog na pumutok sa utak ko. Natulala ako. Noong nakaraang buhay, iniwan niya kami. Hindi dahil bigla siyang nagbago. Mula pa lang simula, isa na itong panloloko. Naging pangatlo siya sa eksamen at nagpakasal sa anak ng punong ministro. Hindi iyon nagkataon. Lahat iyon ay gantimpala sa pagtuligsa sa mga bandido. Ang aking ina, ang makapangyarihang Su Hongying, isa lang siyang hakbang para umakyat. Kasangkapan para sa kanyang tagumpay. Pagkatapos gamitin, itinapon ng walang awa. Bago itapon, binali pa ang 3 tadyang para lang hindi na siya maiugnay sa mga bandido. Kapalit ng kanyang magandang kinabukasan.
Su Xiaotang, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagmamadali? Ang mukha mo ay maputla. Lumapit si nanay. Nakita akong pawis na pawis at putla ang mukha. Agad siyang nagkunot ng noo. Inabot niya ang kamay para hawakan ang mukha ko. Hinawakan ko ang manggas niya. Nanginginig ang boses ko. Pero mabilis kong sinabi ang lahat. Manang Hongying, espiya si Gu Hanzhao ng imperyo. Tutulong siya mula sa loob para lipulin ang Qinglong. Nakita ko mismo ang sulat ng kanyang ama. Puno ng sulat ang kahon sa ilalim ng higaan. Nanatili ang kamay ni nanay sa ere. Tinitigan ako sa mata. Napakasalimuot ng mga mata. May pag-aalinlangan, pagkagulat, at isang bahagyang pag-aalinlangan na hindi halata. Tumahimik siya ng ilang sandali. Bumaba ang tono ng boses. Dalhin mo ako roon. Nang gabing iyon, tahimik kaming bumaba ng bundok sa liwanag ng buwan. Marahan kaming naglakad. Pumasok sa kubo ni Gu Hanzhou. Madilim sa loob. Walang tao. Wala si Gu Hanzhou. Agad na kumilos si nanay. Dumiretso sa ilalim ng higaan. Inugot niya ang kahon na yari sa kahoy. Bigla niyang binuksan ang kahon. Sumilip ako at bumagsak ang puso ko. Walang laman ang kahon. Nawala ang mga sulat. Hongying, hindi kita niloloko. May sulat talaga. Tiyak na napansin niya. Itinago niya ang mga sulat. Muntik na akong umiyak dahil sa kaba. Hinawakan ko ang braso ni inay at nagsabi. Tinitigan ni inay ang walang laman na kahon. Ang kanyang mukha ay madilim at hindi mabasa. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa hangin. Tahimik na maririnig ang hangin sa labas. Bigla akong nag-init ang ulo. Tumakbo ako at hinawakan ang gilid ng kahon. Matinding inihagis sa sahig. Ang alikabok ay biglang bumagsak. Tanging ang tunog ng kahoy na nagbabanggaan. Imposible. Nakita ko mismo na puno ng sulat ang kahon. Lahat iyon ay mga sulat sa pagitan niya at ng kanyang ama. Hinawakan ko ang walang laman na kahon at marahas itong niyugyog. Umuti ang mga buko ko sa pagkakapit. Ang luha ay hindi na mapigilang dumaloy. Su Xiaotang, nasaan ang mga sulat? Siya. Tiyak na napansin niya ako. Itinago niya ang mga sulat. Bumalik ako sa tabi ng kama. Kinamot ko ang siwang ng kama gamit ang aking mga daliri. Mariin kong binuksan. Ang nasa ilalim ay makapal na alikabok lamang. Kinuha ko ang bato sa sulok. Hirap kong inangat ang mga baldosa na puno ng lupa ang aking mga daliri. Pati ang dulo ng daliri ko ay nasugatan. Wala akong nahawang kahit isang piraso ng papel. Sapat na ang papel. Tumigil ka na, sabi ni inay habang lumalapit. Iniabot niya ang kamay at hinawakan ang braso ko. Hindi malakas ang pagkakahawak, ngunit hindi ako makagalaw dahil doon. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating lambing, tanging pagkabigo at distansya na lamang. Hongying, maniwala ka sa akin. Talagang nakita ko. Siya ay espiya ng korte, manloloko sa iyo at lulusob sa kampo. Maniwala ako sa iyo, mahina niyang sabi. Ngunit ang pagdududa sa kanyang mga mata ay parang kutsilyong nanakit. Alam ko higit kanino man na hindi siya naniniwala. Sa sandaling iyon, may marahan na yapak sa labas ng pinto. Umukas ang pinto ng kubo. Nakatayo si Gu Hanzhou sa pintuan. Ang kanyang damit ay gumagalaw dahil sa hangin ng gabi. Nakita ang gulo sa loob at kaming dalawa ay natigilan saglit. Pagkatapos ay nagpakita ng pagtataka. Binibining Hongying, bakit ka narito? Sumulyap ang kanyang mga mata sa akin. Mabilis na kumislap ang lamig. Napakabilis na hindi mo ito mahabol. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang banayad na anyo. Tahimik niyang tanong, ganito na lang hating gabi. May mahalaga ba kayong pakay sa akin? Hindi nagsalita si inay. Nakatayo lamang siya. Nakatingin sa kanya ng may bigat ang mga mata. Umiglas ako sa kamay ni inay. Ilang hakbang akong tumakbo sa harapan ni Gu Hanzhou. Nagtaas ng munting mukha at itinuro ang kanyang ilong. Ang boses ay puno ng pagkabahala at poot. Boses na pumiyo. Gu Hanzhou, tumigil ka sa pag-arte. Hindi ka talaga isang estudyanteng nag-e-examen. Ikaw ay espiya na ipinadala ng korte. Dumating ka upang lipulin ang Qinglong kampo. Gu Hanzhou, parang nakarinig ng napakalaking biro. Nagpakita ng mapait na ngiti sa kanyang mukha. Puno ng sama ng loob ang kanyang tono. Espiya at paglipol sa mga rebelde. Nene, ang yaman ng iyong imahinasyon. Nakita ko mismo ang sulat sa ilalim ng higaan mo. Sulat iyon ng tatay mo sa iyo. Ipagaya kang lokohin ang tiwala ni Ate Hongying. Magtulungan sa loob at labas. Nanginginig ako sa galit. Ang dibdib ko ay pumipintig ng malakas. Gusto ko na sanang sumugod at punitin ang kanyang peking mukha. Si Gu Hanzhou ay mahinahong naglakad papunta sa higaan. Yumuko at madaling binuksan ang ilalim ng kama. Itinuro ang alikabok sa ilalim. Nagkibit balikat sa akin. Binibining Hongying, tingnan mo, sa ilalim ng aking kama, bukod sa alikabok, wala nang iba. Napalingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tapat halos nakakaawa. Hindi ko alam, bakit ganoon na lang ang pag-ayaw mo sa akin? Lagi mo akong tinatamaan. Sabay tingin sa akin. Lalong lumambot ang kanyang boses at puno ng sama ng loob. Dahan-dahang itinaas ang tatlong daliri. Sumumpa sa madilim na kalangitan. Binibining Hongying, kung si Gu Hanzhou ay may kahit kaunting hindi tapat sa iyo, kung ako ay talagang espiya ng korte, hayaan akong tamaan ng kidlat. Hindi, mamatay ng hindi maganda. Ang panunumpa ay tiyak at matatag. Dagdag pa sa kanyang maayos at edukadong anyo, sino man ang makakita ay malulunasan. Ang tingin ng ina
ay nagpabalik-balik sa akin at kay Gu Hanjo. Unti-unting nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging pagod na lang ang natira. Hindi na siya nagtanong pa, tumalikod at lumabas. Umuwi na tayo, Ate Hongying. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap siya. Nagmamadali akong sumunod. Gusto kong hawakan ang kanyang manggas. Ngunit iniwasan niya ako. Sinabi niyang, umuwi ka. Bigla siyang lumingon. Ang mga mata ay matalas na parang espada. Ang galit at pagkabigo sa kanyang tono ay pumigil sa akin na kumilos. Napakagat ako sa aking bibig. Tinitigan ko si Gu Hanjo ng matalim. Ang puot sa aking mga mata ay halos kumawala na. Narinig ko ang boses ni Gu Hanjo mula sa likuran. May sadyang lambing at determinasyon. Binibining Hongying, maniwala ka man o hindi, ang aking pagmamahal sa'yo ay lagi ng totoo. Bahagyang napahinto ang ina. Bahagyang kumuyom ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy sa paglalakad. Ang daan pabalik sa bundok sa gabi ay madilim at tahimik. Naglakad kami ng sunod-sunod. Walang nagsalita. Hangin sa mukha, malamig at masakit. Pero hindi pa rin kasing sakit ng nasa puso ko kahit isa sa 10,000. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking nasugatan na daliri. Puno ng galit at pagkabalisa ang puso ko at hindi maipaliwanag na sama ng loob. Para sa ikabubuti niya naman talaga ako. Bakit hindi niya ako pinaniniwalaan? Malapit na sa tarangkahan ng nayon, biglang tumigil ang ina, lumingon sa akin. Ang tono ay nakakatakot na kalmado. Nakakatakot na kalmado. Su Xiaotang, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin ako sa kanya. Biglang nataranta ang puso ko. Nakatitig siya ng mabuti sa akin. Nagtanong ng dahan-dahan. Gusto mo ba si Gu Hanzo? 6 ka palang taong gulang. Ang damdamin sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi mo ito mararamdaman. Natulala ako ng tuluyan para akong sinagasaan ng kidlat. Matagal na walang reaksyon. Mahal mo ba ang sumira sa buhay ng nanay ko? Ang manloloko na nagdulot ng kanyang malagim na kamatayan. Muntik na akong matawa sa sobrang galit. Pero ang luha ang unang bumagsak. Dahil ba gusto mo siya? Ayaw mong magkasama kami? Kaya ka gumawa ng mga walang katotohanan kasinungalingan. At lagi mong siya inaaway? Nagtanong siya muli. Ang tono ay may bahid ng pagod na halos di mapansin. Parang sigurado na siya sa sagot. Nanginginig ako sa galit. Mariin akong umiling. Ang boses ay paos ngunit puno ng determinasyon. Wala. Paano ko siya magugustuhan? Gusto ko siyang patayin. Humakbang si Nanay pasulong. Yumuko siya at tinitigan ang mga mata ko. Ang tingin niya ay matalim na parang nakikita lahat. Bakit mo siya inaaway? Bakit parang matagal mo na siyang kilala? At alam mong sasaktan niya ako? Iminulat ko ang bibig ko. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Wala akong masabi kahit isang salita. Paano ko sasabihin? Ako ang anak mo na babalik sa hinaharap? Nakita ko mismo kung paano kanya iniwan. Binali niya ang tadyang mo at huminga ka ng huling hininga sa gitna ng taglamig. Kaya nag-time travel ako para iligtas ka. Kapag nasabi ko iyon, mas iisipin niyang nagdedeliryo lang ako. Tiningnan ako ni nanay na malungkot. Bigla siyang ngumiti. Mapait ang ngiti. Puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Parang nanlamig ang puso. Hindi na makapagsalita. Su Xiaotang, itinuturing kitang tunay na kapatid. Dinala kita sa tabi ko, pinrotektahan, tinuruan kang lumakas ang loob. Ayaw kitang maapi, pero ginawa mo akong tanga. Wala. Gusto kong magpaliwanag, ngunit ang boses ay mahina parang langaw. Ang mga luha ay tumalsik sa lupa, maliit na basang marka. Tama na, pinutol niya ako. Ang tono ay determinadong, walang puwang para bawian. Hindi mo kailangang bumalik. Ang aking Qinglong Village ay hindi kayang tumanggap ng isang taong may malalim na pag-iisip at puno ng kasinungalingan. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at pumasok sa village gate. Ang likuran ng kanyang pulang damit. Sa dilim, tila mas matigas ang desisyon. Hindi na siya lumingon pa. Ang mabigat na gate ay dahan-dahang nagsara. Isang langit-ngit, parang isang bangin, na naghiwalay sa amin at naghiwalay sa aking tanging pag-asa. Ang aking tanging pag-asa, naglupasay ako sa labas ng gate. Yakap ang tuhod at umiiyak ng mahina. Ngunit hindi maglakas ang umiyak. Kahit pinalayas ako, hindi ako maaaring umalis. Kailangan kong bantayan si Gu Hanjo. Hindi ko siya hahayaang saktan si nanay muli. Lihim na binigyan ako ni Tito Tienyo ng isang supot ng pilak. Bumulong siya. Xiaotang, alaga, galit lang ang pinuno. Magtago ka muna sa paanan ng bundok ng ilang araw. Kapag kumalma na siya, tutulungan kitang kausapin siya. Hinawakan ko ang mabigat na pilak pero sumikip ang lalamunan ko. Masakit. Tito Tienyo, naniniwala ka ba sa akin? Si Gu Hanjo ay talagang artista? Gusto niyang dayain si inay. Sirain ang kampo. Napakasalimuot ng tingin ni Tio Tienyo. Hinawakan niya ang aking munting pisngi. Hindi mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Ang mahalaga anak, ay dapat kang paniwalaan ng pinuno. Unahin mo muna ang sarili mo. Tigilan mo na ang paglaban ng direkta. Nasa paanan ng bundok ako. Umuupa ako ng pinakamurang kubo. Butas-butas ang dingding. Sa gabi, naririnig ang mga daga na nag-iikutan. Ang dalas ng pagpunta ni Gu Hanjo sa kampo ay lalong dumalang. Palagi akong nakaupo sa ilalim ng matandang puno ng akasya sa daan ng bundok. Pinapanood siya na nakasuot ng berdeng damit at kasabay si inay na naglalakad pababa ng bundok. Sa mukha ni inay, may malambot na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Ang ngiting iyon ay parang manipis na karayom, na paulit-ulit na tumutusok sa aking mga mata.
masakit. Minsan, nakikita ko silang nakatayo sa gilid ng bangin. Ang pulang damit at berdeng bundok ay pinagsama-sama ng hangin. Ang mga taong nakakakita mula sa malayo ay nagsasabing isa silang magandang pares. Ngunit ako'y nagkakamao at ipinapasok ang mga kuko sa laman. Ang puso ko ay parehong masakit at galit. Siya ang manloloko na sumira sa buhay ni inay. Walang silbi ang kalungkutan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, kailangan kong makahanap ng ebidensya. Bago pa mahulog ng mas malalim si inay at bago magkaroon ng problema ang kampo, hanapin ang ebidensya. Si Guhanjo ay masyadong tuso. Pagkatapos kong magulat siya noong nakaraan, lalo niyang itinago ang mga sulat sa mas lihim na lugar. Kailangan kong maghanap ng bagong paraan. Pagkatapos ng 7 araw, dumating na ang pagkakataon. Magdaraos ng isang piging para sa Mid-Autumn Festival ang kampo at nag-imbita pa ng isang tropa ng dula mula sa bayan. Inalam ko ang oras ng pag-alis ng tropa ng dula. Maaga akong naghintay sa tabi ng daan. Sumama ako ng palihim habang abala ang mga tagabuhat. Nagpahid ako ng uling sa mukha. Nagpalit ako ng maluwang na damit na gawa sa magaspang na tela. Nakapikit ako sa likod ng mga tao. Nagpanggap akong isang maliit na utusan na nagbubuhat ng props. Sa wakas, nakapasok ako ng maayos sa kampo. Sa piging, nagliliyab ang apoy. Pula ang ilaw sa buong lugar. Ang amoy ng alak at karne ay umaabot sa malayo. Nakaupo si inay sa pangunahing upuan. Nakasuot siya ng pulang damit na matingkad na parang apoy. Mas malambing siya kaysa dati. Si Guhanjo ay nakaupo sa tabi niya, matahimik at marangal. Maingat na nagbubuhos ng alak para sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay napakamalambing. Ngayong araw ng Mid-Autumn, mga kapatid, uminom kayo ng walang pigil. Huwag umuwi hanggat hindi lasing. Itinaas ni inay ang kanyang mangkok ng alak. Ininom niya ito ng isang lagok. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-ibig sa kapatiran. Ngunit nang tumingin ako kay Guhanjo, ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang pagmamalaki. Sumikip ang aking dibdib sa kaba. Nagtatago ako sa anino ng tolda. Mataman kong pinagmamasdan si Guhanjo. Hindi ako nangangahas na ilipat ang aking tingin kahit kaunti. Pagkatapos ng ilang round ng pag-inom, tumayo siya at yumuko kay inay. Nakangiting sinabing, magpapalamig lang. Pagkatapos ay tumalikod at nagtungo sa likod ng bundok. Agad kong hinigpitan ang pagkakahawak sa laylayan ng damit ko. Sa ilalim ng takip ng apoy, yumuko ako at tahimik na sumunod sa kanya. Siya ay lumalakad ng matatag. Wala siyang kahit kaunting tanda ng pagkalasing. Tumawid siya sa isang makakapal na kawayanan. Huminto sa harap ng isang liblib na kuweba. Iyon ang lugar kung saan itinatago ang mga lumang sandata ng kampo. Karaniwan, bukod sa mga kapatid na nagpapatrol, halos walang pumupunta. Pinigilan ko ang aking paghinga. Nagtiptow ako at nagtago sa likod ng kawayan. Narinig ko mula sa loob ng kuweba ang isang boses ng isa pang lalaki na pababa ang tono. May sulat mula sa Jingcheng. Dumating na ang hukbo laban sa mga tulisan. Sa Qingzhou, 300 milya ang layo. Darating sila sa loob ng 10 araw. Huwag kang lilingon, sabi ng prinsipe. Tiyakin mong bago dumating ang hukbo, makuha ang mapa ng Qingmengjai. Magtulungan mula sa loob at labas, sakupin ang himpilan ng mga tulisan. Huwag kang lilingon. Ang boses ni Guhanjo ay napakalamig. Wala na ang dating kahinahunan. Alam niya na pinagkakatiwalaan na siya ni Su Hongying. Sa 3 araw, makukuha ko ang mapa. Yung alila na si Su Xiaotang ay isang walang kwentang tao. Hindi dapat alalahanin, ngumisi si Guhanjo. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Pinaalis na ni Su Hongying ang lalaki. Buti na lang, iwas gulo. Mas madali para sa atin. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako mapasigaw. Hindi ko mapigilan ang panginginig. Sa sandaling iyon, biglang tumigil si Guhanjo at nagtanong, tama nga. Yung bata sa tiyan ni Ju Hongying, ano ang utos ng prinsipe? Bumagsak ang isang kulog. Para bang sumabog ang kidlat sa isip ko. Sumisirit ang tenga ko. Buntis ang reyna. Hindi ko to narinig sa nakaraang buhay. Malamang, iniwan siya ni Guhanjo at nabali ang tadyang. Nalaglag din ng bata. Luha, biglang lumabo ang paningin ko. Ganitong galit at sama ng loob, nanlamig ang mga kamay at paa ko. Sabi ng prinsipe, hindi dapat mabuhay ang anak ng puno ng tulisan. Huwag kang lilingon. Pagkatapos ng misyon, lilinisin natin ito para walang maiwang problema. Tatanungin ko ulit. Walang bahid ng emosyon ang boses ni Guhanjo. Para bang pinag-uusapan? Isang walang kabuluhang bagay. Nanggigigil ako sa lamig at nanginginig sa takot. Sa pag-urong, hindi ko napansin. May pumutok sa ilalim ng paa. Nakatapak ako ng tuyong sanga. Sino yan? Mula sa yungib, may sumigaw. At sunod, nagmamadaling yabag. Tumakbo ako palayo. Sa gulat, hindi ko alam kung saan pupunta. Tuloy-tuloy lang ako sa takbo. Pero papalapit ang mga yabag sa likod. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bigla akong bumangga sa malamig na pader. Ito pala ay isang bangin. Sa ilalim ay madilim na bangin. Hangin ng gabi kasama ang lamig, humahampas. Nanginginig ang mga ngipin ko sa lamig. Si Guhanjo at ang lalaking nakaitim
humabol sa akin. Harang nila ang daan ko sa kaliwat kanan. Sa liwanag ng buwan, ang dating kahinahunan ni Guhanjo ay nawala. Tanging malamig na pagpatay ang natira. Parang ahas ang kanyang titig. Su Xiaotang, parang multo ka talaga. Nakatalikod ako sa bangin. Wala nang matakbuhan. Pinilit kong pigilan ang takot. Itinaas ko ang maliit kong mukha at tinitigan siya. Nanginginig ang boses, pero puno ng puot. Guhanjo, niloko mo ang nanay ko, niloko mo ang lahat, pero hindi mo ako maloloko. Ikaw ay isang manloloko. Papatayin mo ang aking ina at ang sanggol sa kanyang tiyan. Ngumiti si Guhanjo, ngiting mapanakit at mayabang. Ano naman? Ano ang magagawa mo? Ngayon, ikaw ang mamamatay. Inilabas ng lalaking nakaitim ang espada mula sa kanyang baywang. Kumislap ang liwanag ng espada sa buwan. Lumapit siya ng paisa-isa. Nawalan ako ng pag-asa at tumingin sa ibaba ng bundok. Ang apoy sa kampo ay maliwanag pa rin. Ang masasayang tawanan ay mahinang umaakyat. Kabaligtaran ng katahimikan dito. Nasa piging pa ang aking ina. Hindi niya alam ang panganib. Napakalapit sa kanya. At malapit na akong hindi siya maprotektahan. Sumugod ang patalim patungo sa akin. Takot akong pumikit ng mahigpit. Tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, isang matinis na sigaw ang pumutol sa gabi. Tigil! Bigla akong nagmulat ng mata at nakakita ng isang figura sa pulang damit. Tumakbo na parang kidlat. Biglang umihip ang latigo. Tumpak na bumalot sa pulso ng lalaking nakaitim, hilahin ng malakas, at ang espada ay bumagsak sa lupa ng kumalansing. Si Ina! Sa likod niya, sumusunod sina Tito Tianyu at mahigit 10 kapatid. Bawat isa ay may dalang sandata na may maingat na mga mata na nakatutok sa direksyon ng yungib. Namumutla ang mukha ni Ina, nakapikit ang mga labi, hindi sinasadyang inaalagaan ang kanyang tiyan. Ang kanyang tingin, sa pagitan ko, Guhanjo, at ng lalaking nakaitim, ay nag-scan ng paulit-ulit. Sa huli, nanatili ito sa mukha ni Guhanjo. Hongzi Hu, mas mabuti pang ipaliwanag mo ang lahat ng ito. Hindi na ako nakatiis, sumugod ako at hinawakan ng laylayan ni Ina. Sumugod ako at hinawakan ng laylayan ni Ina. Umagos ang luha ng sagana, humihikbi at sumigaw ng Ate Hongying. Niloko ka niya. Gusto nilang kunin ang mapa ng depensa at patayin ka at ang sanggol sa tiyan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Nagbago ang kulay ng mukha ni Guhanjo, ngunit mabilis na bumalik sa kalmado. Gusto mo pang gawin ang dati mong lansihin? Mali! Malamig na tumawa si Ina at inilabas ang isang sulat mula sa kanyang dibdib. Eksaktong kopya ng mga sulat na nakita ko noon sa kubo ni Guhanjo. Sa totoo lang, matagal nang nagpadala si Tito Tianyu ng mga tao para mag-imbestiga ng lihim at gumawa ng isang kopya ng palihim. Ito ang sulat kamay ng iyong ama, Gong Zigu. Gusto mo bang ipaliwanag? Ano ang ibig sabihin ng makuha ang tiwala ng pinuno ng tulisan? Ano ang ibig sabihin ng loob at labas na pagtutulungan? Namutla ang mukha ni Guhanjo, nanginginig ang mga labi. Hindi makapagsalita kahit isang salita. Nang makita ng lalaking nakaitim na hindi maganda ang sitwasyon, bunot ang espada at tinaga si Ina. Handa na si Tito Tianyu. Nagtagpo ang mga espada, kumalansing, sumabog ang mga spark. Nag-away ang dalawa. Sinubukan ni Guhanjo na tumakas sa gulo. Ngunit mas mabilis ang latigo ni Ina. Pumulupot sa kanyang bukong-bukong nang pumalakpak. Hilahin ng malakas. At siya ay bumagsak ng pagkalat sa putik. Lumapit si Ina at inapakan ang kanyang likod. Guhanjo, may sasabihin ka pa ba? Guhanjo, may sasabihin ka pa ba? Nagpumiglas si Guhanjo ng ilang beses, pero hindi makatakas. Kaya tumigil na siya sa pagpapanggap. Ngumiti siya ng nakakatakot. Su Hongying, sa tingin mo ba makakatulong ang pagdakip sa akin? Darating ang hukbo sa loob ng 10 araw. Ang Qinglong Fortress ay tiyak na masasakop. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo mababago ang kahihinatnan. Natigilan si Inay, medyo naluwag ang pagkakapit niya. Sinamantala iyon ni Guhanjo at tumalon. May dumulas na punyal mula sa kanyang manggas. Itinutok ito diretso sa tiyan ni Inay. Gusto niyang patayin ang bata sa sinapupunan ni Inay. Inay, ingat! Ewan ko kung saan ako nakakuha ng lakas. Sinipa ko ang aking maiikling binti at sumugod upang harangin si Inay. Ang malamig na talim ay tumama sa aking balikat. Xiaotang, agad akong hinawakan ni Inay. Namula agad ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses habang hawak ako. Gusto pa sanang saksakin muli ni Guhanjo, pero mabilis siyang sinaksak ni Inay. Isang kislap ng patalim ang dumaan sa kanang kamay niya. Naputol ang kanyang kamay sa pulso. Dumaloy ang dugo. Umalingaw-ngaw ang hiyaw sa bangin. Pagkatapos ng hiyaw ni Guhanjo ay isang baliw na tawa. Su Hongying, hindi ka makakatakas. May malaking sorpresa. 30,000 sundalo ng gobyerno ang nasa daan na. Magiging abo ang Qinglong Fortress. Niyakap ako ni Inay. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Kaya ang mga romantikong salitang iyon, ang mga pangako, pawang kasinungalingan, walang pakialam na sabi ni Guhanjo. Kung hindi, akala mo ba talaga, magugustuhan ko ang isang babaeng tulisan? Nakakatawa. Ako ay anak ng Assistant Minister ng Rights.
Inutusang lipulin ang mga tulisan para sa merito. Isa ka lang stepping stone sa aking promotion. Turo niya sa tiyan ni inay. At ang bastardong yan sa iyong tiyan? Sayang, at hindi ko nakuha kanina. Nanginginig ang kamay ni inay. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Gapusin ninyo siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga kapatid sa nayon. At mabilis na ginapos si Guhanjo. Pinunit ni inay ang laylayan ng kanyang damit. At binalot ang aking sugat. Ang gaan ng kanyang mga kamay. Hindi katulad ng dati. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Bakit mo ako hinarang? Tiniis ko ang sakit at ngumiti dahil ikaw ang nanay ko. Tumigil ang kamay ni inay. Anong sabi mo? Tiningnan ko siya. Ang mga luha ay di mapigilang bumagsak. Ikaw ang nanay ko. Sa hinaharap, itatapon ka ng hayop na to, baliin ang iyong mga tadyang, at iiwan sa niebe. Si Guhanjo ay mahigpit na ginapos, at nilagyan ng basahan sa bibig, kinaladkad papunta sa bilangguan. Tinipon ni inay ang lahat ng kapatid sa nayon. At inihayag ang katotohanan sa harap ng lahat. Nagalit ang lahat. Hayop na eskriba. Patayin siya. Pinuno. Lalaban tayo sa kanila. Inangat ni inay ang kamay upang patahimikin ang kaguluhan. Hindi maaring patayin si Guhanjo. Anak siya ng isang opisyal ng gobyerno. Kapag pinatay natin siya, wala na tayong babalikan. Ano ang gagawin natin? Hintayin nating lipulin tayo ng mga sundalo? Inipo ni inay ang kanyang tiyan at naging matatag ang kanyang tingin. Meron akong paraan. Hindi malalim ang saksak na iyon. Pero kailangan ng pahinga. Isinama ako ni inay pabalik sa nayon at inalagaan ako ng personal. Walang husay siyang nagluto ng gamot. Pinausok ang buong kusina. Sa gabi, nagbantay siya sa tabi ng aking kama. Kapag gumalaw ako ng kaunti, gigising siya agad. Inay, okay lang ako. Sa ikalimang araw, nakakaupo na ako. May dala si inay na mangkok ng gamot. Hinipan niya ito at inabot sa aking labi. Huwag kang magsalita, inumin mo ang gamot. Sumunod ako at ininom ko ito. Napakunot ang noo ko dahil sa pait. Pinigyan niya ako ng isang pirasong asukal na bulaklak ng osmanthus. Pareho kaming nagulat sandali. Inihagis niya ang asukal sa labas ng bintana at kumuha siya ng isa pang pakete mula sa kanyang dibdib. Ito ay galing kay Tianyu na binili mula sa bayan. Malinis. Sinipsip ko ang asukal. Natunaw ang tamis. Kinabukasan, nang hapon, tinawag ni inay ang mga matalik na kapatid at ipinahayag ang kanyang plano. Sabi ni Guhanjo, darating ang hukbo sa loob ng 10 araw. Kailangan nating bago iyon. Makuha ang ebidensya ng kanyang pakikipag-alyansa sa mga bandido. Dakila, tayo mismo ay mga bandido. Ano pang ebidensya ang kailangan? Hindi, kailangan nating patunayan na ang Qinglongjai ay hindi ordinaryong bandido. Nagladlad siya ng mapa. Sa mga nakaraang taon, itago namin ang mga talaan ng aming pagnanakaw sa mayayaman upang tulungan ang mahihirap. Ang bawat transaksyon ay malinaw. Liaojia Village, Wangjiatun, Lijiagu, ang mga nayong ito, ang mga taga-baryo na nakatanggap ng aming tulong, lahat sila ay makakasaksi. Ngunit hindi ito sapat. Ang korte ay hindi maniniwala sa patotoo ng ilang taga-baryo lamang. Upang maniwala, ngumiti ng malamig si inay. Kaya kailangan si Guhanjo. Hindi ba siya anak ng Assistant Minister of Rights? Gusto ko siyang sumulat ng kanyang sariling pagtatapat ng kasalanan. Aminin na ang kanyang ama ay nakikipagsabwatan sa mga lokal na opisyal at ninakaw ang pera para sa relief. Upang takpan ang krimen, sinisi nila ang Qinglongjai bilang mga bandido at gusto nilang patayin ang mga saksi. Lahat ay napabuntong hininga ng malamig. Nagtanong si Tianyu ng may pangamba, magagawa ba ito? Kung hindi, kailangan pa ring gawin. Tianyu, puntahan mo siya at sabihin, kung hindi siya sumulat, ibibigay ko siya sa mga tao sa paanan ng bundok. Ang mga biktima na sinira ng kanyang ama ang kanilang pamilya, ang kanilang paraan ng pagbabalat at paghugot ng litid ay mas malupit kaysa sa amin na mga bandido. Ngumiti nang may masamang balak si Tianyu. Naiintindihan, si Guhanjo ay isang duwag. Wala pang isang araw, umiiyak siya ng husto at isinulat ang pagtatapat. Hindi lamang niya inamin ang pagnanakaw ng kanyang ama, kundi binanggit din niya ang ilang kasabwat. Kinopya ni inay ang pagtatapat ng ilang kopya. Ipinadala niya ang mga ito sa kabisera sa pamamagitan ng mabilisang kabayo. Hindi sa korte, kundi sa mga malinis na opisyal at tagapagsalita sa kabisera at sa mga kaaway ng pamilya Gu. Samantala, nakipag-ugnayan siya sa ilang mga pinuno ng hukbong bayan na inakusahan din ng mga bandido at bumuo ng alyansa. Darating ang mga sundalo. Hindi natin sila matatalo, pero kaya nating gawin silang matakot lumaban. Hindi ako mangahas lumaban. Itinuro ni inay ang direksyon ng kabisera. Kapag ang ulat ng pagpuksa sa mga bandido ay naipadala na sa harap ng emperador, ang impeachment kay Assistant Minister Liu para sa pakikipagsabwatan at pansariling interes at panlilinlang sa emperador ay sabay ding darating. Sa panahong iyon, sino pa ang maglalakas loob na galawin tayo? Biglang naintindihan ng lahat. Ako, sa isang tabi, pinagmamasdan ang husay ni inay sa pagpaplano. Sa aking puso, parehong may pagmamalaki at hapdi. Ito ang dapat na anyo niya. Hindi ang duwag na babae sa tindahan ng tokwa, kundi ang babaeng nakasuot ng pula, nakasakay sa mabangis na kabayo. Isang magiting na babae na gumagala sa kabundukan. Maayos na isinasagawa ang plano.
Sa ikapitong araw, may balita mula sa kabisera. Si Ginoong Gu ay inakusahan ng mga inspektor inutos ng emperador ang investigasyon. Ikawalong araw, ang hukbo laban sa mga bandido ay nagkampo sa 50 milya. Hindi gumagalaw. Ikasiyam na araw, si nanay mismo ay bumaba upang makipag-usap sa komandante. Iginiit, sumama. Masyadong delikado. Nasaan ka? Nasaan ako? Hinawakan ko ang kamay niya. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Matagal niya akong tiningnan. Sa wakas, tumango siya at nagsabing, sige. Sa kampo ng hukbo, nagliliparan ang mga watawat. Si nanay ay nakapulang kasuotan. Walang dala na sandata. Dala lang ako at ang kopya ng liham ng pagsisisi. Ang komandante ay apelyidong Zhao, isang matandang general na maitim ang balat. Matapos basahin ang liham ng pagsisisi, kumunot ang kanyang noo. Ginoong Su, ito lang ba? Hindi sapat upang patunayang malinis ang Blue Dragon Fort. Paano kung isama ito? Nag-abot si nanay ng isa pang makapal na aklat. Binuksan ito ni General Zhao. Naglalaman ng talaan ng kita at gastos ng Blue Dragon Fort sa nakaraang 10 taon. Kailan nila ninakawan ang sinong tiwaling opisyal? Ilang pilak ang nakuha? Ilang bahagi ang ibinigay sa mga kapatid? Ilang bahagi ang ipinamahagi sa mga mamamayan? Malinaw na nakasulat sa huling pahina ay daan-daang mga thumbprint mula sa mga taga-nayon ng halos 100 baryo. Ang Blue Dragon Fort ay hindi mga bandido. Sila ay mga mandirigma para sa katarungan. Ninakaw namin ang kayamanan ng masasamang tao. Iniligtas namin ang mga naapektuhang mamamayan. Kung hindi kayo naniniwala, General, maaari kayong magtanong sa mga taga-nayon. Isinara ni General Zhao ang aklat. Napabuntong hininga siya. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit ang utos ay matigas na gaya ng bundok. Naibigay na ang utos na sugpuin ang mga bandido. Kung babalik akong walang dala, hindi ako makapagpaliwanag. General, huwag kayong mahirapan. Maaaring buwagin ang Blue Dragon Fort. Bigla ko siyang tiningnan. Umiling siya sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang mga kapatid na gustong umuwi, bibigyan ng pera para sa bagong simula. Ang mga walang matutuluyan, maaaring sumailalim sa inyong pamumuno upang magbayad ng pagkakamali sa pamamagitan ng merito. Tumayo siya at gumawa ng isang taos-pusong paggalang. Pakiusap, General, iulat sa emperador ibigin ang katarungan para sa Blue Dragon Fort. Parusahan ang mga tiwaling opisyal at tulungan ang mga naapektuhang mamamayan. Naantig si General Zhao. Ginoong Su, napakataas ng inyong moral. Hinahangaan ko kayo. Ngunit, kayo mismo, hinawakan ni nanay ang kanyang tiyan. Pagod na ako. Gusto kong maghanap ng lugar upang ligtas na manganak ng anak. Naging maayos ang negosasyon. Pumayag si General Zhao na mag-ulat at tiniyak na hindi nahahabulin ang mga tao ng Blue Dragon Fort. Bilang kapalit, kailangan ibigay ni nanay si Gu Hanzhou at magbigay ng higit pang ebidensya ng korupsyon. Pag-alis sa kampo palubog na ang araw, hinawakan ni nanay ang aking kamay. Napakabagal ng aming paglakad. Nanay, talaga bang bubuwagin mo ang Blue Dragon Fort? Tumingin siya sa malayong bundok. Oo, naging bandido ako ng mahigit 10 taon. Sapat na ngayon, gusto ko lang maging isang ordinaryong ina. Mamuhay ng maayos kasama ka. Nangilid ang aking luha. Saan tayo susunod pupunta? Sa Jiangnan daw. Mainit doon. Magandang magpalaki ng bata. Nagtinginan kami at ngumiti. Ngunit pagbalik namin sa kampo, biglang may nangyari. Tumakas si Gu Hanzhou. Sa pihitan, ang natira ay isang putol na lubid at isang sulat. Sinira mo ang aking kinabukasan. Ipapaburid kita at ang anak mo. Namutla si Tianyu. Si Ti Ching ay kapatid ng bantay. Nasuhulan siya. Bago pa man matapos ang salita, may tunog ng trumpeta mula sa ibaba. Bumalik ang mga sundalo. Pinalibutan nila ang kampo. Lumapit si General Zhao sakay ng kabayo. Mukhang galit. Patawad, Pinuno-su. Tumakas si Gu Hanzhou sa hukbo at binaliktad tayo. Sinabi niya na dinukot mo ang anak ng opisyal ng pamahalaan, gumawa ng peking ebidensya at nagplano ng paghihimagsik. Ngayon, hindi na kita kayang protektahan. Tumingin si inay sa makapal na hukbo sa ibaba. Ngumiti siya. Talaga, ang hayop kapag nagalit ay kumakagat. Lumingon siya sa mga kapatid at sinabi, ayon sa plano, ang mga gustong umalis, dadaan sa lihim na daan sa likod ng bundok. Tianyu, dalhin si Xiaotang. Niyakap ko siya. Hindi ako aalis. Kung mamamatay, sabay tayo. Bobo, hinawakan niya ang ulo ko. May gagawin ka. Ano? Lumapit siya sa tenga ko at bumulong ng ilang salita. Tapos, itinulak ako. Tianyu, dalhin siya. Ito ay utos. Kinaladkad ako ni Tio Tianyu papunta sa likod. Bumalik ako at nakita si inay na nakapulang damit. Naglakad mag-isa patungo sa pintuan. Tuwid ang kanyang lakad. Parang isang sibat na hindi kailanman mababali. Ang labasan ng lihim na daan ay nasa lambak 10 milya ang layo. Paglabas ko ng lihim na daan, tumakbo akong parang baliw pabalik. Hinawakan ako ni Tio Tianyu. Xiaotang, hindi ka maaaring bumalik. Ginagamit ng pinuno ang sarili niya para pigilan ang mga sundalo, para mabuhay tayo. Sumigaw ako, bitawan mo ako. Kailangan kong iligtas si inay. Namula ang mata ni Tio Tianyu. Hindi mo maililigtas ang 3,000 sundalo. Kung bumalik ka, mamamatay ka. Kung gayon,
Mamamatay ako kasama siya. Nakawala ako sa kanya, kinuha ang isang kabayo, at sumakay patungo sa kampo. Sa malayo, nakita ko ang malalaking apoy. Nasusunog ang Qinglong Village. Sa harap ng kampo, si inay ay napapaligiran ng mga sundalo. May sugat siya, ngunit nakatayo siyang tuwid. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mahabang espada na sumama sa kanya sa loob ng maraming taon. Nakatayo si Gu Hanzhou sa tabi ni General Zhao, nakangiting mayabang. Su Hongying, sumuko ka na. Alang-alang sa dati nating samahan, hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Nagdura si inay ng dugo. Karapat-dapat ka bang magbanggit ng samahan? Nagdilim ang mukha ni Gu Hanzhou. Hinahanap mo ang kamatayan. Pumuto, umuhos ang mga palaso na parang baliw. Iwinasiwas ni inay ang espada para humarang. Ngunit napakaraming palaso. Isang palaso ang tumama sa kanyang binti. Lumuhod siya sa isang tuhod. Sumigaw ako at tumakbo palapit. Ina, ang mga sundalo ay nabuksan ng isang butas dahil sa akin. Sumugod ako sa tabi ni inay. Ginamit ko ang aking katawan para protektahan siya. Xiao Tang! Tumingin siya sa akin. Ang luhay hinaluan ng dugo. Bakit ka ganyan katanga? Nakita ako ni Gu Hanzhou. Lalong sumama ang tingin niya. Patayin ang dalawa ng sabay. Dumating ang ikalawang alon ng mga palaso. Mas marami at mas makapal ang pagkakalat ng mga palaso ngayon. Bumalik ako at tinakpan ko si inay ng lubusan. Matinding sakit ang dumating mula sa likod ko. Isang palaso, dalawang palaso, tatlong palaso ang tumagos sa katawan ko. Xiao Tang! Sumigaw si inay ng sobra. Umuubo ako ng dugo pero ngumiti ako sa kanya. Inay, sa pagkakataong ito, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng mga kabayo. Yumanig ang lupa. Dumating ang Imperial Guard na may dalang utos ng emperador. Itinaas nila ang gintong plaka. May utos ang emperador. Si Gu Hanzhou at ang kanyang anak ay nagnakaw ng pera para sa kaluwagan. Binaliwala nila ang mga inosenteng tao. Sapat na ang ebidensya. Dalhin sila agad pabalik sa kabisera. Si Qinglong Jianyang ay nagpetisyon para sa mga tao. Ang kanyang sitwasyon ay karapat-dapat sa awa. Patawarin siya sa kasalanan. Pero huli na, nahulog ako sa lupa. Dumugo ang aking damit. Yumakap sa akin si inay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Xiao Tang, huwag matulog. Tumingin ka sa akin, inay. Itinaas ko ang kamay ko para punasan ang luha niya. Pero wala na akong lakas. Ang bata, nailigtas. Nailigtas. Lahat nailigtas. Magiging ate ka na. Hindi mo ba gusto makita ang kapatid mo? Gusto kong ngumiti. Pero mas maraming dugo ang lumabas. Si Gu Hanzhou ay pinatumba ng Imperial Guard. Tumawa siya ng baliw. Patay. Patay na rin, ayos lang. Su Hongying, gusto kitang mabuhay sa sakit habang buhay. Biglang itinaas ni inay ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na pumapatay. Dahan-dahan niya akong inihiga. Pumulot siya ng mahabang espada mula sa lupa. Hakbang-hakbang siyang lumapit kay Gu Hanzhou. Gusto siyang pigilan ng Imperial Guard, pero umiling ang pinuno. Hayaan mo siya. Tumayo si inay sa harap ni Gu Hanzhou. Itinutok ang dulo ng espada sa kanyang lalamunan. Gu Hanzhou, narinig mo na ba ang lingchi? Natigilan ang ngiti ni Gu Hanzhou. 3,600 hiwa. Hihiwa-hiwain kita ng isa-isa gamit ang sarili kong kamay. Itinaas niya ang espada. Inay, napatigil ang kamay niya. Tumingin siya pabalik sa akin. Huwag marumihan ang kamay mo. Natulog ang espada ni inay sa lupa. Tumakbo siya pabalik sa akin. Binuhat ako. Sige, susunod ako sa iyo, inay. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Sumandal ako sa kanyang mga bisig. Ang sarap ng pakiramdam. Inay, kumanta ka ng kanta. Yung kanta sa bundok. Hinuni ni inay ang kantang iyon. May halong hikbi. Ang tono ay malaya at masaya. Tulad ng dapat na anyo niya. Nagsisimulang lumabo ang paningin ko. Inay, mabuhay ka ng maayos. Mabuhay ka ng malaya. Huwag kang magtinda ng tokwa. Sumakay ka ng kabayo. Uminom ka ng ala. Tumawa ka. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang kamay ko. Oo, inay, gagawin ko. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Pababa ng pababa ang boses. Sa huling pagkakataon, nakita ko siya. Ang kanyang mukha na ginintuan ng paglubog ng araw. Napakaganda. Parang sa lumang larawang kupas. Ang babaeng pinuno ng mga tulisan na nagtaas ng espada. Qinglong Village, nandito si inay. Sino ang haharang sa daan? Inay, sa buhay na ito, sa wakas, malaya ka na.